Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Kaya-interest lang ako rito eh. Magbigay ko tayong komento, no. Sabi niya, kapapasok lang, pumutok na. Grabe, sinagot agad ang Kongreso, Congressman Akop. Luz, binira sa nangyari, ka Eric. Sabi. Pakinggan natin. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipangalandakan ng Franchise Committee sa pangunguna ni Congressman Tambunting na naawa sila kay Ka Eric at Dr. Badoy, kaya napagdesisyonan ng komite na palayain na ang dalawa. Pero itinanggi ito ni Attorney Harry Roque. Naawa naman talaga, di ba? Pero magulo pa si Roque. O, tinanggi raw ni Roque. Ano sabi? Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan Bakla ba to? Ba't parang kulot ang boses ni Roque? Pero may asawa raw to eh. yan, ayaw na lang siguro mapahiya kaya pinalabas na niya yung dalawa, no? Hindi po utang na loob yan ha, yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ayon kay Dr. Badoy, malinaw na umatras ang mga congressman na nagpakulong sa kanila dahil sa pagsampa nila ng kaso sa Korte Suprema. Tinawag niya ding abusado itong mga congressman na malakas manakot sa kanila, tulad na lamang umano. Pinalabas na nga sila, no? Humanitarian grounds, pero iba na, nung nakalabas na sila, tinira na naman nila yung mga congressman. Ewan ko kung anong gagawin. Dapat si His Excellency gumagalaw na rito eh. Pero pailalim yata eh. Ni Congressman Stella Kimbo. In fact, no, yun yung naramdaman ko na tinatakot nila kami. No? Ano si Badoy, tinatakot daw sila. Sabi nila na yun sa Kongreso no, na dito kayo magpapasko, dito kayo. In fact, no, we heard Stella Kimbo say, indefinite na natin sila. Imagine, grave abuse of power. No, na sinasabi nila yan na naririnig Di sampano ng kaso, grave abuse of power. Wala naman yata silang immunity from suit, di ba? namin. Pero ako hindi ako natatakot sa ganun. Sabi ko nga sa kanila, kahit ipa-New Year niyo pa ako, ilang Pasko gusto niyo? Birthday ko sa June, pa-birthday niyo ako dito. Hindi ako natatakot. Kaya naman sa mga nangyari sa Kongreso, Tatapang talaga nila, no, mga boss. lalo na ang pagpapakulong kay Ka Eric at Dr. Badoy ay nalaman na. At nagbigay pahayag na din si Vice President Ito pa, yung kanilang mga pinuno. Sara Duterte. Nagpasalamat si BP Sara sa lahat ng sumusuporta at nanindigan para kay Ka Eric at Dr. Badoy. Dagdag pa ni BP Sara, kahanga-hanga ang pinakita ng dalawa para ipaglaban ang karapatan. At Nagsinungaling lang sila eh, kaya nga sila na-contempt eh. Ewan ko, mga boss, no? Pero basahin mo komento nito, grabe. itaguyod ang pagsunod sa ating saligang batas at ang matapang na pagsupil sa mapanlinlang na mga kaliwang grupo. Ayon naman sa mga Duterte Marcos supporter, masyadong balat sibuyas itong si Speaker Martin sa mga pangbabatikos. Di tulad ng mga Duterte, kahit anong brutal ng pananalita sa kanila ay hindi sila pikon at Kaya pala nakakulong si Dilima. No? nagpapatawag ng hearing tulad na lamang ng isang Say goodbye. na maka-anti-Duterte. Oh, linlang sa taong bayan. Sino ba nang loloko sa taong bayan? Kayo nang Si Colex Sulimanuto. Kinontent niya rin. luluko. Oh, yung tatay mo mahilig manluko. Pakain-kain sa karinderya, bilyonaryo naman. Drug lord pa, sabi ni Liz Cañas. Ikaw manluluko ka rin eh, hindi takaw eh. Oh, di ba? Bakit? Yung 125 million mo, saan mo ginastos? Ayon naman sa isang abogado, maingay si BP Sara, pero pagdating sa West Philippine Sea ay tahimik lang ito. O, yung statement ni Sara Duterte kaugnay Si Atty. Enzo. kila Badoy at Celi, suportado niya. Ang suportado niya at pinuri niya, tudo papuri siya kila Badoy at Celi. Pero, pagdating sa issue ng China, pagdating sa China, ganyan si Sara, oh. Samantala, bago magbakasyon at mag-party Totoo naman yun, di ba mga friend? ang ating mga congressman at magbabalik trabaho sa Enero 22 sa susunod na taon, ay may iniwang mensahe naman ang kagalang-galang na si Speaker Martin sa bawat isa. I hope everyone will have a memorable yet meaningful holiday celebration. Let us never forget the true spirit of the season.
a season of hope, a season of loving, of giving and forgiving. Sa ibang balita, Senator Robin Padilla, hinarang ng ilang barangay kababayan natin, humihingi ng tulong. Narito ang dita. Dito ako Dito ako medyo parang gusto ko nang bumilib dito kay Kimo dito eh. Tuloy mo. May tanong lang po ako kay Dr. Lester Tan. Yan. Tanong na. Nabasa niyo po lahat yung panukala ng ilang senador. Marami po kami doon. Bali, malinaw naman po sa atin na yung sakripisyong ginagawa ng ating mga barangay health workers. Kasi kanina nga ho sabi ni Senator JB, sila yung mga foot soldiers natin. Bagamat marami po tayong naririnig na magagandang binibigay na benepisyo ng kaibigan natin Bulacan at sa Cebu at sa ibang lugar pa kay Vico Soto. Narinig ko rin kanina yung sa Pasig. Mauunlad na lugar kasi yan. Kimo. Sige, tira. Nainggit siya dahil yung iba raw hindi nabibigyan. Kaya may suggestion si Kimo. Sige. Napakagandang balita po nun Oo para sa ating mga barangay health workers. Pero sa inyo pong palagay, Ayan. kailangan po ba talaga na magkaroon na sila ng yung totoong sweldo? Oo naman. Kami po ay hindi naman tututol sa pagbibigay ng mga sweldo or regular sa mga barangay health workers. Yun nga lamang po is ang magiging problema po natin is yung kakulangan ng pondo. So, pangarap po natin sana lahat ng mga probinsya Yun. Pondo na naman. Tuloy. at mga syudad ay kayang maibigay lahat ng mga ginagawa ng ating mga cities ng Taguig, Pasig, Bulacan at Cebu. Subalit ang katotohanan po is hindi lahat ng ating Kasi yung ibang lugar naman, mga probinsya hindi naman kasing yayaman yung mga Cebu, Pasig, di ba? Yung revenue mga local government units ay kayang maibigay itong mga benepisyo na ito. So, kami po ang tatanungin, mas maganda po kung lahat ng barangay health workers ay makakatanggap ng mga ganitong benepisyo Oo at naman. mga sweldo. Pero depende na po yan sa kaukulang Yung ano yata yung IRA na sinasabi. Pag malaki IRA, di maganda. Yung maunlad ng bayan, di ba? City na siya, di siyempre malaking talaga ang IRA niyan. O, may pangsweldo sila sa mga health workers na sinasabi ni Kimo. Tuloy. ito po ng ating mga lokal na gobyerno. Naniniwala po kayo, Dok, na kailangan po, ano? Maraming salamat po. Po, dito po sa listahan ni Senator JB, ang susunod daw ay DILG. Pero sana bago yun, galing tayo dun sa sweldo Pwede bang tumalon muna ako sa DBM? Sige, talon. Okay lang ba, ma'am? Magandang umaga po. Good morning, Your Honor. Good morning, Honorable Congresswoman Angelica Coel. Ma'am, siguro wala naman dito nakukontra di ba? Wala naman siguro. Ang pinag-uusapan na lang natin talaga kung saan kukunin yung budget. Kasi naniniwala naman tayo na Kita mo ngayon, Kimo, budget na pala problema. Tapos, gusto mo pa mangyari, kayo 54 yung senador. Talaga ikaw? Ewan ko sa'yo. Yun ang meron siyang panukalang butas na gawing 54 na yung senador sa tchatcha di ba? Bukod doon sa 24, dadagdagan pa raw ng 30. Wala ang pondo. Sige. ang pinakamahalaga sa bansang ito ay kalusugan ng ating mga kababayan at ang mga ngalaga doon ay yung mga Para lumusog, kailangan tumaas nga yung sweldo. Kayo lang malusog, dapat yung sweldo nyo, bawasan kayo O kaya mag-resign ka na kaya. barangay health workers. At maraming issue dito sa bansang ito. Marami. May West Philippine Sea, may ang dami. Napakadaming issue. Nakulang tayo sa depensa, pero bagsak lagi yun sa usapin ng healthy ba yung mga Pilipino. Ma'am, saan ba na? Healthy yung mga Pilipino, Kimo.
yung merong pera. Pag wala kang pera, biktima ka ng korupsyon. Yung mga sinasabi ni VP Lenny na sa mabababang laylayan. Talagang hindi sila healthy. Ikaw naman. Hindi lahat ng Pilipino weak, hindi healthy. Tira. Man natin pwedeng kunin yung pera. Meron ba tayong pangkukunan ng pera para mabigyan? Meron. Habulin ninyo yung korupsyon. Tigil niyo yung korupsyon para mahinto yung, para may pagkunan ng pera. Lalaki ng confidential pa nyo. Yung kay Sara Duterte na, 650 million. Oh, buti nga, nahabol pa. Sus. Kay His Excellency yata, malaki rin ang confidential pa niyan eh. Oh. Bigyan natin maibsan yung kahirapan ng ating mga barangay. Tsaka yung bawas-bawasan yung pagbabiyahe ninyo sa abroad, puro pledge lang, wala pa nangyayari. Di ba? Inulustay niyo yung pera, tapos ngayon gahanap pa ng pondo. Health workers, magkaroon naman sila ng sapat, yung kaya naman buhayin yung kanilang mga sarili. Once again, good morning, Your Honor, Senator Robin Padilla. Based on the copy of the bills that we have on hand, the proposal of the Senate is to lodge the funding requirements, Senator, under the funds of the local government units, which we agree with, for especially that it is aligned with our fiscal policy. Kung ang possessions lodged siya under the local government units, it rightly follows that yung funding requirements niya shall be charged against local funds. Now, we heard 2 days ago lang ho ito eh. At meron tong 93,000 views. Oh. yung concerns, issues ng ating existing barangay health workers and the different agencies. What we have as of now, Senator, is what we call the National Health Workforce Support System. However, it is presently provided to doctors, nurses, midwives, dentists, Tagalogin mo iha. Ayaw niya ng English. pharmacists, public health associates deployed to 4th, 5th, and 6th class municipalities or local government Buti hindi nagrereklamo si Kimo. Tagalogin mo diba? units. That is something that we may explore. Kasi ma'am, hindi lahat ng probinsya kasi at city Ayan, ang layo na ng sagot. Oh. kasi nga Hindi niya naintindihan yung sagot eh. Oh. Kaya iba na naman ang tanong niya. Sige, tuloy. Ha? Oo. Marami din kasi kung sino pa yung mga nandun sa malalayong lugar. Yun nga ang hindi maunlad na city, na bayan. Kasi malalayo, kaya maliit ang kanilang pondo doon. Huwag mo ikumpara yung Pasig, yung Cebu doon sa sinasabi mo, Kimo, tuloy. Yung mga talagang hindi napapansin na lugar, Oo. yun talaga yung nangangailangan din talaga ng tulong, lalo na ng mga barangay health workers. So parang sa amin kasi nung ginawa namin yung panukala, naisip din namin talaga kung saan manggagaling yung Pondo. at talagang naisip namin na talagang meron talagang Ano naisip nyo? Okay. mga local government na may pera. Pero mas marami yung Maraming may pera, kaya nga lang kinakapon ng mga nasa gobyerno. Sabi nga, si Digong pag magsalita ng gobyerno. Okay, tuloy. walang umaasa din sa alam mo na. Kaya yung aking parang may magagawa pa ba tayo? Maliban dyan kasi yung mga binanggit mo, ma'am, ano yun? Tigil nga yung korupsyon. Yun ang magagawa doon sa mga lugar na sinasabi mo. Kasi kami sa mga politiko, mga boss, no? Maliit na nga ang pondo. Inuuna pa yung bulsa. Yun ang problema mo, kala mo. Kailangan natin sila, totoo. Kailangan natin, lalo na yung mga midwife. Minsan, sa malalayong lugar, wala naman paanakan. Sila na yung pupunta, sila na yung magpapaanak.
Kailangan talaga yun. Pero yung kategorya ng barangay health workers, sila talaga yung bago dumating yung mga tinatawag nating may kaalaman na profesional na talaga, meron munang nauuna talaga, yung talagang first responder, sila yun eh. Katunayan, nung panahon ng, at hindi ko makalimutan to, nung panahon ng kampanya doon sa Bulacan, Oh, sinarang ako ng mga barangay Oh. workers. Sabi na, tulungan mo kami. Tulungan mo kami kasi kami talaga yung, hindi naman, parang sa kanila, sila yung may groundwork. Sila talaga yung good soldiers. Ngayon, ibabalik ko na ulit sa ating chairman, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. tapos na, Assalamualaikum. Ay nako mga boss, paano tayo? Ha? Gulo-gulo nung alam nyo. Itong Pilipinas, talagang Diyos na lang sigurong makakasakit dito. Binubuli na tayo ng China. Wala namang magawa. Sabi nga niya, walang depensa, wala talaga. Ang matindi, itong gobyerno, itong kasalukuyang administrasyon nato, binubuli na nga ng China. Binubuli pa nitong sila Digong. Di ba? Eh si His Excellency naman, wala eh, biyahe lang ng biyahe. Diba mga boss? Sa totoo, binubuli siya ni yung gobyerno ni Marcos, binubuli ni Duterte. Oh, di ba? Yung mga congressman na sila Franz Castro, pinagbibintangan na pati yung kongreso, nakipagsabuatan daw sa CPP-MPA wala. Ngayon lang nangyari yan, sa totoo lang, na may ganitong klaseng parang si Digong na oposisyon ngayon eh. Si Duterte na ang kumakalaban. Kalaban niya ang Romualdez. Speaker of the House yun. Pinagbibintangan niya na nagpapagamit sa CPP-MPA. Wala. Sa Senado naman, pinamumugaran naman ng grupo rin ni Duterte. Si Bato, Bongo, si Kimo, marami pang nakatago, di ba? Ewan ko kung hanggang saan na makakatiis to si Excellency nito. Sa ginagawa, binubuli na siya ng China, binubuli pa siya ni Duterte. Mag-collab na po tayo. Ano masasabi niya mga boss? At may plano pa nga si Kimo, tinutulak niya na gawing 54 senador. Yan na nga, di mo alam kung sa kukuha ng pondo para ipasweldo sa mga health worker na sinasabi mo. Ay! Sa totoo lang mga boss, ang tanging pag-asa lang nitong administrasyon na to ni His Excellency para mahinto itong mga to, ICC saka yung FBI bigay niya si Kibulog at saka yung papasukan ni ICC rito. Yun lang, wala na akong alam na solusyon. Ano ba, para sa inyo ba, ano bang dapat gawin ni His Excellency? Hindi siya titigilan nito eh. Si Duterte, meron pa siya mga general, mga retired general, na nakinabang doon sa kanyang anti-health crook. Di ba? Patay tayo dyan. Pag hindi niya pag binibi niya pa to hanggang ngayon na hindi pa rin niya papapasukin yung ICC, tsaka hindi niya pabibigay si Kibuloy, wala na. Bigat. Ang bigat talagang kalagayan mga boss, hindi biro. His Excellency, hindi biro talaga yung kalagayan ng yung administrasyon. Akala mo bibiruin ka ni Duterte. Imagine 358 ang lisensyadong baril, mga high-powered, Yun lang, dapat gumalaw ka na rin eh. Aanin niya yung ganong karaming baril. Ano itatayo mo? Diba? Walang ganong presidente. Bababa na lang sa pwesto, nagpalisensya pa ng 358 na mga AK-47. Okinawa Japan. Ay, ewan ko sa iyo Sabi nga ni Kapersi, tingin-tingnan mo yung mga nasa tabi mo. Bongbong, sabi ni Kapersi.
Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Salamat po sa magandang issue na tatalakayin mo po sa aming mga sumusubaybay po sa programa po. God bless po. God bless, Ladies Anita. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Ladies Anita, blessed Sunday sa iyo. Ay, blessed Sunday mga boss ah. Ladies Anita ulit oh. Naku po, Sir Roque. Walang kwenta yan si Sili Labuyo, Robin Padilla. Sayang talaga pinasasahod natin sa taong yan. Sa taong bayan. Ng taong bayan. Number 1, naubod ng kabubuhan. Nakita na natin testigo. Pwede bang mga pawang bayaran yung mga mismong biktima ni rapist Kibulok na bulok tanga? Saan galing yun? Mga testigo, testigo ay galing sa Kingdom of Jesus of Christ. Mga ubod ng kasinungalingan ang mga nahimod ng pit ni Digong nyo. At rapist, manyak, Kibulok. Look, may tililing pa, abnormal na. Totoo, si Kibulok, may tililing talaga yan. Pero spiritual advisor ni Digong. Tinawa niya. Pero talaga hindi ako naniniwala si Digong dyan. Kaya lang nakapaglaro sa Davao yan. Sige, may bendisyon. Sige. Basta alam mo na ha. Ladies Anita. Sa ayaw at gusto ng mga senatong maluluwag na ang mga tornilyo ng utak nila. Maliban kay Senadora Risa Ontiveros, bukod tanging mapagkakatiwalaan na lang natin. Sira na ang utak ng mga senatong ni Digong nyo. Binaboy pati ang Senate of the Philippines. Yun nga, binaboy na yung Senate of the Philippines, binaboy pa yung Kongreso, wala nang ginagawa si His Excellency. Magulo, di ba? May kumakalat na i-impeach daw si Sara. Sabi naman ni Digong, subukan ninyo. Pag hindi nagkagulo. Sabi naman ni His Excellency, hindi ma-impeach yan. Karapat-dapat, hindi naman siya karapat-dapat na ma-impeach. Love na love talaga ni His Excellency si Sara. Maski na ginagago na siya, di ba? Ewan sa'yo. Ladies Anita ulit, oh. Dasal ko makamit ng mga biktima ni rapist manyak Kibulok. Nabulok ang hustisya. Nabulok ang hustisya at katarungan ang Diyos ng bahala. Para sa mga biktima po, ang Panginoong Hesus hindi niya po pinagwawagi ang mga patuloy gumagawa ng kawalangyaan. Para sa akin, opinion po. Parehas tayo. Kaya lang medyo talagang matagal sa dami niyang. Isa lang kasi si Lord di ba? Pero yan San Juan, oh. Good evening po, Karoke. Karox, wala tayong mapapala, Kikimo. Tanging FBI na lang ang pag-asa ng mga kabataang babae na inabuso. Dasal ng taimtim na lang ang mahal na Panginoon Diyos ang pwede nating gawin na walang pwedeng humadlang. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Yung Lagon, my friend, shout out ha. Sino ito? Felisa Logrono, welcome to the club. Sir, keep on informing us on the update at Kibuloy cultism abuse. Ladies Anita ulit, oh. Tumawa na sila hanggang gusto nila, pero ang sa US FBI na case ni Kibulok nabulok at ang ICC hindi nila mapapaikot sila dahil napakalaking grupo niyan, sabi niya. Ladies Anita ulit, good night po Sir Rox, to your loving wife at sa mga anak niyo po. Stay safe po and God bless po sa inyong ng loving family mo po. Salamat Ladies Anita. Salamat po Sir Roque sa good vibes
na tinalakay mo po sa aming lahat. Mabuhay ang inyong programa. Dasal ko po, mas lalong dumami ang viewers mo po, lalo na subscriber po. Salamat, salamat. Ladies Anita ulit oh. Sir Roque, ako nga ang mga komento ko kay Vlogcaster ni Sir Arman din po, may mga trolls ng DDS at Kibulok na kung sagutin ang komento ko po ay mga sotang bastos po, binablock ko po kaagad. The best na gawin para hindi sila kumita. Mapagod sila sa komento ko. Komento ko po, hindi ako po nagagalit po kahit kailangan, sapagkat talagang makadiyos po ako sa ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno po. Naka-second simbang gabi na po ako at mamaya pangalawa na din po. Second Misa de Gallo. Dinggin at kaloob ang ating mga ikabubuti sa ating bansa po. Bihira ako magsimba, pero sa January na hindi ako pwedeng hindi pumunta. Magkagalit yun. Oo. Ladies Anita ulit oh. Sir Roque, maraming salamat po sa vlog mo po ngayong gabi. Okay lang yun. Rolando Cruz oh. Ayaw ko makita yung tao na yan. Di ba mga Pilipino ang naargabyado? Hindi kano. Halatang kinakampihan niya ang mga taong baliktad ang utak. Dapat senador yan ni Kibuloy, hindi ng Pilipinas. O, yun nga. Tsaka hindi talaga siya. Hindi siya. Inamin naman niya eh. Si Kimo, inamin niya. Pag si nakuha si Digong, sasama siya sa, magpapakulong din siya. O, di ba? Ganun kalupit si Kimo. O, sa bagay. Kung hindi kay Digong, hindi siya magiging senador. Binigyan nga siya ng absolute pardon, di ba? O, kaya siya nakatakbo. At nag-number 1. Rolando Resco, shout out. Tawa-tawa siya. Umepal ang walang kwentang senador. Dapat resign na. Resign ka na, pwe. Yun nga, naghahanap ka ng pondo pag huwag kang tumanggap na sahod mo para may pondo. Lalaki ng sahod ito. May 200,000 yata sinasahod ito. Basta kada isang senador, milyon-milyon na tinatapon ng kaban ng bayan dito eh. Pwera pa yung nakaw. Tapos tatanungin mo kung saan kukuha ng pondo. Ikaw na naman. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Next, 2 times, bombahin mo, Karoke, sabi niya. Be well, Mahaber. Okay si Mahaber. Kalat ni Baya ulit to. Hello, Miss Akira Milus. Be well, keep warm, sabi niya. Kalat ni uli, oh. Nako! Ay, nako! Magtanim na lang tayo ng mais kaysa magsayang tayo ng oras kay paring Robin. Oh, wala ka na masabi, Kalat niya. Hindi lang si Kimo ang topic ko ngayon, ha? Kalat ni ulit, oh. Son, appointed son lang ang malakas. Malakas ang tama. Kalat nila naman. Takot lang ang mga walang bayag na senador na yan kay paring Apollo. Kung ikaw ba naman ang may night duty. Baka binibigyan sila ka. Elizabeth Iscare, shout out ha. Yeah. Good evening, Sir Rox. Ano bang mapapala natin sa pinagsasabi ng Robin na to? Napaka walang kwentang utak meron ang senador na to. Kakagigil ang utak. Sa sobrang talino nito, sumobra ang kabubuhan. Sayang pinapasweldo sa gunggong na to. Huh? Ang sarap alugin ng utak nito. Kakahiya bilang Pinoy na naging senador. Bilang Pinoy na naging senador, ito. At number 1 pa daw. Asan ba ang utak nito? Sa nagsasalita naman eh. Yan ang problema kasi kinawa Japan ng kwalifikasyon, oo, para ka maging public servant, kinawa Japan. Must be Filipino citizen, know how to read and write, talaga so.
Elizabeth Iscari ulit to. Dapat lang namang imbestigahan itong mga naging biktima ni Kibuloy. Hoy, Robin. Dapat mamayang Pinoy ang pinagtatanggol mo, hindi si Kibuloy. Nakadikit ata ng amo mo. Siguro, malaki din ang pakinabang nila dito sa Rox. Siya, gaganyan ba yan? Kala nila ipagtatanggol ito. Magkano kaya? Marami talagang nagagawa ang pera. Money talks. Totoo. Money moves in a very mysterious way, di ba? O, tingnan mo nangyari kay Roque. Dating human rights advocate. O, tignan mo nga na itsura niya. Ay, naku, Ari Roque. Tignan mo itsura mo nung araw. Nung ikaw, hindi ka pa napapailalim sa kapangyarihan na yan. Baka mahimasmasan ka. Tignan mo, ikumpara mo yung ginagawa mo nung araw sa ginagawa mo ngayon. Ikaw ngayon ang sumagot kung dapat ka pa bang manatili dyan. Oo, sa ginagawa mo. Yung pamilya kaya nito si Harry Roque, hindi kaya pagsasabihan. No? Harry Roque, Panelo. Elizabeth Iscari ulit. Si Rox, halata namang basta bata ni Duterte, di nila magagalaw ito. At kaya sila sa Senado para ipagtanggol ang mga alipores ni Digong. Malaki kasi ang napakinabang nila dyan. Di ba, Sir Rox? Mga mukhang pera ang mga yan. Kaya imbis na malaman ng sambayan ng Pilipino ang totoong ginagawa ni Kibuloy na yan, hanip. Yung mga senador na yan, nakaharang agad. At todo tanggol agad. Hay, nako, totoo yan, Elizabeth. Elizabeth Iscari ulit, oh. Mga walang konsensya, no, mga boss. Sabi niya, sayang talaga ang sweldo ni Robin ito. At naging number 1 pa sa Senado. Ang utak nito, mas daig pa ang ipis sa talino. Mas matalino pa ipis. Ikaw naman. Tapos panay daldal pa ng kung ano-ano. Akala mo matalino. Ubod pala ng bobo. Alis dyan sa Senado at pumunta ka na lang sa amo mong demonyo. Patay tayo dyan. Parati may ulo ni Elizabeth dyan kay Kimo. Nakakatuwa naman siya kuminsan, di ba? Pero dapat talaga si Kimo tumabi-tabi. Huwag siyang pumapagitna sa Senado. Napagtatawanan lang eh. Oo. Gayahin niya si Lito Lapid. Oo. Less talk, less mistake. O, di ba? Ramon Tendela. Shout out. Welcome to the club. Tigok na yan. Digong na yan. Hindi pa nakakapasok ang ICC. Na dahil sa mga hinduropot na tumututol. Sana mangyari sa pamilya nila ang nangyari sa mga kawawang pinatay ni Duterte. Renato Messina, shout out. Dapat Robin Hood, siguro, manahimik ka sa mga walang kwentang mga pagsasalita, lalo na sa Senado. Sayang ang perang bayan, sayang ang pera ng bayan na sinasahod mo. Kapal ng mukha mo, ungas ka. Galit si Renato. Galit. Eto, De Los Santos, welcome to the club. Wala kaming mapapala sa'yo, Robin nonsense. Ang mga pinagsasabi mo. Friend Shervin Sapela, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, Impong Basyang, Team Tiedeli, is in the house. Is in the house po, para makibanat dyan sa pulpul. Nakakagigil na number 1 na tulongges dyan sa Senado. Oy, Kurimahu! Init na ulo nito. Ano ba tinira mo at kada buka ng bunganga mo, puro mabawang burak ang lumalabas, ha? Diyos ko po. Nakakilabot ka. Wala ka nang alam kung di kumontra. Wala ka nang maiambag dahil sobrang bobo ka naman talaga. Lagi ka na lang loose. Lagi ka na lang lost thread, kinam. Pwede ba lumayas-layas ka na? Diyan. Ano bang batas ang alam mo? Puro sunog baga lang naman ang nakapaligid sa'yo at katropa mo.
di mo na talaga binigyan ng kahihiyan pati pamilya. Sa sobrang kasyungahan mo. Ano, Tia Deli ka? Sino ba talaga ang advisor mong pulpul ka, ha? Kung makaasta ka, kala mo talaga may alam ka sa mga batas. Kinilasing kita dyan. Pakita mo. Di ko na matatapos to. Ano ba? Alam mo ba kung sino ang nagpapasweldo sa'yo? Halimaw ka, ha? Kolekta ka ng kolekta. Ano bang buti at batas na naiambag mo sa taong bayan? Bawat buka ng bunganga mo, nasusuka kaming lahat. Baka mabuti pa yung magtataho, mas may malaman pa, mas may laman pa ang utak kumpara sa iyo. Kung ako sa iyo, dahil bugo ka naman, mag-alsa balutan ka na lang. At lumayas ka na lang dyan sa Senado. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang paghihirap ng mga kalooban namin. Pesting yawa. Nakakakulo ka ng talaga ng dugo. Pag kami, ha, kung sila nauto mo sa mga drama at kasyungan mo, never ang mga Rocky Warriors makikisimpatya sa mga uto-uto na katulad mo rin. Ang laman ng utak ay puro bigote at abo. Nanglalambot ako sa iyo, ah. Magpa-vacuum ka nga ng utak at baka sakali masipsip ng vacuum cleaner kabubuhan mo. Friend. At mga dead cell na laman ng utak mo, impong basyang lalayas na po muna. Dadaanin sa sumba ang yamot at sakit na rayuma. Buwisit sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, di po magpapatubo ng bigote. Ito po ang aswang at makulit na pasaway, pero tunay pong nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Good night, folks. Isama na rin palagi sa dasal si Sister Grace. Ay, ako, Grace Chingsay ka. Kung kinawadyapan ka talaga, ha? Sana po magbait na po siya at hipuin na siya ni Lord. Makakakita na po sana siya ng liwanag dahil sa ngayon po siya ay nalulukuban at naglalakbay po sa kadiliman. Totoo yan, Sister Grace. Tumingala ka sa langit para Ito, maganda. Bablog ko nga itong payo mo na to, Prince Ervin ka. Tumingala ka sa langit para makakita ka ng tunay na liwanag. Ingat po palagi sa rocks. God bless. Huwag po tayong susuko sa atin po ang tagumpay ni Jesus. In Jesus' name, amen. Oh. Eto. Ramon Tendela, sabi niya, pag demonyo ang idol, ano pa ang aasahan natin? Siyempre, mga demonyo ang mga supporters, di ba? Oh, shit. Natural. Librado Ludovico, shout out, ha. Sorry, Karox, off volume muna. Wala akong panahon makinig dyan kay Robin Hood, Bigote, Padilla, Padilla. Kakampiyan ng mga ungas, paanong hindi yan tututol? Tumigil nga, Bigote. Sayang lang oras at pinasasahod sa'yo ng mga mamamayan. Blessed morning po, Karoke. And to all Karoke Warriors, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Oy, mamamasko ko, mga boss, ha. Ano to? Pernan Kasurog, welcome to the club. Sabi niya, sayang lang ang boto kay Kimo. Nagkakalat lang sa Senado, kawawa ang mga mahihirap kay Kimo. Di makakakuha ng hustisya. Tama ka dyan, Pernan. Sumagot si 3JC po. At parang nag-enjoy siya sa kanyang mga kabulastugan sa Senado. Nawalan na ng decorum, naging bastos, walang modo, palamura, iyak-iyak, luhod-luhod.
ang naging gawi sa Senado. Nawala ng class at dignity ang Senado. Tumpak! Shirley J. Sir, shout out Ay, Shirley Esteras. Welcome to the club. Hello, Mr. Rox. Bit-bit niyan. Ni Sawa Duta, Bit-bit niyan. Si Sawa Dutae, yung bigote na yan. Sa unit team noon. Siguristang mag-ama. Di ba nga kuna bigote, nag-iisang bossing daw niya si Tanda. Nakiride on sa pagpopularity ni BBM, kaya naging senador. Okinawa. Talaga met. Oo. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Itong si Robin, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan lang o sadyang talagang tanga. Tayo lang nakakaalam niyan. Talagang tanga. Ewan ko ba? Okay na. What's up? Sabi nga ni Atty. Nelson, anong nangyayari sa Pilipinas? Sabi nga niya, nung panahon daw namin, ang nagna-number 1 senador, si Hubito Salonga. Ngayon si Kimo. Kindaw dyan. Diday Pascua, shout out. Kung si Duterte ay ibinigay sa ICC, wala nang back-upper si Xi Jinping sa West Philippine Sea. O, di ba? Oo. Diday Pascua ulit, Ibigay na dapat ni Marcos si Duterte sa ICC para walang promotor sa destabilization ng BBM regime at kaya pinapatay si Kaper si Lapid. Walang tatalakay sa 20 million dagdag bonus ni Garcia at Digong sa dalawang inutil, Sara at BBM. Dalawang hold-upper ng Kaban ng Bayan. Mainit ang ulo ni Diday. Ang dami pa naman. Diday Pascua na naman. Baka ang confidential pa ni Sara, pinambayad sa Comelec, 20 million added botos ng dalawang inutil, BBM at Sara, dalawang hold-upper ng Kaban ng Bayan. Mainit ang ulo ni Diday. Stick war legacy, shout out. Ngap, Robin Padilla. Diday Pascua ulit Confidential pa ni Sara ang ibinayad kay Garcia at Digong at Smartmatic sa 20 million dagdag botos ng dalawang inutil, BBM Sara. Dalawa lang. User, shout out. Good morning, Karoke. Tama po kayo. Kawawang Pilipinas sa kamay ng mga pulpul na politiko. Karoke, napansin ko lang na ang mga abogadong kagaya ni Kalida, Roque, Aguirre, Gadon, Panelo at Topacio ay para parehong ang papangit ng kasong hinahawakan, gaya nga ng kay Kibuloy, Duterte, Ampatuan, Tebe, Sulweta at iba pa. Di ko po sinasabing magkakamukha sila. Ang pagkakapareho po nila ay ang mga kasong hinahawakan nila ay puro karumal-dumal. Tagapagtanggol nga sila ng demonyo siguro. Ganun. Nakakalimutan mo yung kay Sanchez. Diday Pascua ulit. Hindi uulad ang Pinas gat magnanakaw nakapwesto. Magnanakaw ng pera ng Kaban ng Bayan, pati si Diokno busog. Kawawa talaga itong kabayong payat na si Juan de la Cruz. Diday Pascua ulit 20 milyon di siguro nilagay ni Bobo Padilla. 20 milyon din siguro ang nilagay ni Bobo Padilla kay Garcia para number 1 sa Senado. Ko alam yan. Benigno Di Guzman, welcome to the club. Kahit tutol man si Robin Bobo Hood, wala siyang magagawa sa pag-imbestiga sa Senado kay Kibuloy. At kali na kapag pumasok at kahit na kapag pumasok ang ICC, Robin Bobo Hood ay tagahimod ng tumbong ni Digonyo.
Apolinar Patulot. Welcome to the club, Apolinar Patulot. Sir, gusto kitang pakinggan, pero kung si Robin ang topic mo, wag na lang. Mahirap pakinggan ng isang bobo. Sana, Robin, mag-aral ka. Nakakahiya ka sa Senado. Nakakahiya ka, senador ka. Siguro sa kangkungan. User ulit to. Kaya naging number 1 senador si Liit Utin. Gawa ng Magic Comileg. Oo. Raul Villanada, shout out ha. Jun Lagon, my friend, shout out. Christian Chengnak, shout out ha. Oh, sabi ni Raul. Greetings Kuya Rox at inyong may bahay. Nanaway nasa mabuting kalusugan. Okay lang siya. Alaga ako eh. Oo. Parating nakamonitor ng sugar niya, blood pressure niya. Oo, alaga siya sa akin eh. Meron akong mga pang-monitor oh. Ito. Oh. Oh, meron din akong pan-check ng blood sugar. Oh. Puro made in Japan yan, kaya heavy duty. Hindi bali medyo mahal. Oh. Raul Villanada ulit oh. Ano ba ang aasahan natin dyan sa walang kwentang senador natural? Wala ding kwenta ang sasabihin niyan. Totoo. Ito, is who? Is you. Welcome to the club. ICC is not an American entity. America is not an ICC member. ICC is headquartered in Hague, Netherlands. Kaya nga, bobo talaga itong kimono to. Tapos sabihin niya, kano, bokol. 3J Shop ulit oh. Hindi nga, no, sumagot ka pa kasi. Hindi nga kaya ng utak ni Robin Hood maintindihan niyan. Totoo, akala niya Amerikano ang ICC. Kaya ang kaso ni Kibuloy ay sa USA, parang ICC daw. Lord, salamat talaga. Napunta ako dito sa social media. Ito lang ang pinapasalamat ko sa ipag-usapang eh. Dito ako dinala ni Lord. Totoo. Taki mo, without social media, magiging masaya ba ako ng ganito? Naalis. Pero nai-stress ako sa mga nangyayari. Pero dahil sa inyo, nawawon. Al-Ulaya, shout out. Si Robin Hood Boy Silly Padilla ay isang utu-utu lang sa puon niyang si Dutae. Dahil siya ang dahilan para mapasama ito sa grandstanding King Koy sa tanghalan ng Senado. Tutol din siyang imbestigahan ang bulaang pastor dahil lahat silang minions ay bulaan din. Ano bang nangyayari sa atin? Marami ang nasaniban ng demonyo. Totoo. Magandang araw, Sir Rox at ka-warriors. Sana mapagpasensyahan pa natin. God bless. God bless us all. Hanggang kailan nga eh. Ari, shout out Mga abugago kasi ni Kibuloy naniniwala lang sa pera ni Kibuloy tulad ni Chupasio. Ito. Supremo Lakay. Welcome to the club, Supremo Lakay. Lalo akong naging tanga sa number 1 senador na ito. Sa pato, bagong pasok lang. No? Lalo akong naging tanga sa number 1 senador na ito. Ano to? Chopan Salagit. Welcome to the club. Hindi lang Islam ang meron. Hindi lang Islam at meron. Pa-kingdom of appointed son of a serpent. Marilo Pabianak, shout out Well, Brother Elias Isyo, shout out. Good morning po tayo. Blessed Sunday po sa mga ating lahat. Bumana ta naman si Kimo sa mga maling argument. Nakakadismaya. Nasaan talaga, nasaan ang tamang isip niya? Puro dispalinghado. Tagal umusad ng araw tapos dadagdagan pa ng
30 senador. Eh sa kanya lang, sukdulan ng stress na. Tapos tatanong niya kung saan daw hanap ng pondo. Tapos yung nga to si Kimo, totoo. Ano? Okay, paano kung nabaligtad na sitwasyon na isa anak niya naging biktima ng appointed sa nakuno? Lord, banal na kapangyarihan po ang samo at dalangin namin na mapaayos na mga sitwasyon dito sa aming bansang Pilipinas. Victor Ventura, shout out Sabi niya. Kaya niyari ni Digong eleksyon, inilagay lahat sa pwesto ang mga tuta niya. Look, Robin, Dam, Bobo, wala pinag-aralan, convict, sagad sa kabubuhan. Matindi rin ang galit ni si Victor. Wala natutuwa yata kay Robin eh. Natutuwa pa kaya dito si asawa niya. Behilda Suryaw. Welcome to the club. Ganyan talaga. Pag may kasalanan, kampi din sa taong may kasalanan. Birds of the same feathers flock together. Di mo na mawari ang mga utak ng mga taong maka Duterte na maka China at maka komunista. Grabe, no? Ay, Lord. Malapit na naman tayo mag-isang oras. Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya. Si Robin ay mahilig magsalita ng mga dayuhan. Si Robin mahilig magsalita ng mga dayuhan. Pero ang asawa at mga anak mismo ni Mariel ay American citizen. At mga anak niya, kay Lisel, sa unang asawa, Australian citizen. Kaya shout up ka, Padilla, dahil nakikinabang din ang pamilya mo sa ibang bansa. Kibuloy will soon have his days sa Senate at lower Congress at US. Kaya takot na ang mga maka-China na Padilla at mga Duterte na senador. Remain sa mga babae, bata at mga lalaki nakagawa ni rapist na Kibuloy. Ang masaklap kasama sa kulto ang mga ibang senador na yan. Manood tayo kung paano magsisinungaling ang mga senatores na nakinabang noon eleksyon sa kulto nito. Totoo, Cassandra Daisy ulit Excited na akong makita ang mga senador na makasatanas. Yan ang mga senador na dapat huwag nang iboto. Ang daming matitino na maka-Pilipino talaga't hindi makadugas tulad ni Toto Kausing. Sana gayahin natin ang US, Japan, European countries, Australia at iba pa na may jury system. Mga tao ang husga, guided by judge in terms of legal principles. Yun nga Wala Reynaldo Gonzales, sabi niya. Di na issue kung di dapat o dapat pagtanggol pa ni Kimo ang si Kibuloy sapagkat na-hypnotize na si Kimo ng mga pagpapanalangin ng kulto ni Kibuloy. Pare-parehas lang ang utak niyan, si Kimo at Kibulok. At di natin alam kung saan nila pinag-aralan o kinuha mga narrative nila na napakalayo bilang isang makabayan. Hindi bagay ang reliyon nila, pangalan Kingdom of Jesus Christ. Nakakakilabot, dapat Kingdom of Manyakis and Mental Health Problem Organization. Dapat na totoo yan. Paulo Pasikolan, welcome to the club. Meron ba tayong ganang makinig dyan sa bobong senador na yan? Nagmamagaling na wala namang alam. Mainit ang ulo ni Paulo. Alberto Olaer, shout out sabi niya. Karoke, may laman ba ang utak ng number 1 senador na si Robin Padilla? Nakakahiya sa buong mundo na mayroong senador na ex-drug addict, ex-convict at mayroong senador na
Plunderer din ang Pilipinas. Nakakahiya tayo sa buong mundo, Karoke. Ang korte natin, korting balimbing, Karoke. Totoo. Magaling ka na ba, Alberto? Parang nakita kita sa Facebook, parang may sakit ikaw eh. Sabi niya, Alberto ulit. Karoke, ang mga followers si demonyong mamamatay tao na si Digong Duterte, mga bastos at puro ganid sa pera ni Digong Duterte na ganid sa confidential fund at intelligence fund. Ginamit niya para pumatay ng tao sa Davao at buong bansang Pilipinas. Yan ang totoo, Karoke. Naniniwala ako sa iyan. Gerardo Aloran, welcome to the club. Gerardo Aloran, ha? Parang tunay na pamilya. Blood is thicker than water. At mga sobra ang topak nila, Digong, Bato, Bongo at kakampi na binabastos ang Pilipinas. Payag si Excellency. Sa nangyayari, paano? JC Hopo, sabi niya, Hi, Sir Rox. Alam naman natin na hindi kaya ng utak ni Robin Hood ang ganitong usapin. At gusto pa niyang mag-participate. Yung I move nga hindi pa niya ma-explain ng maayos. Hanggang ngayon, papasok na naman siya sa mas seryosong issue. Oo naman mas iimbestigahan pa ang nagrereklamo kaysa sa nirereklamo. Sa korte ang nirereklamo, ang inuusig at hindi ang nirereklamo. Robin Hood, intindihin mo yan. Show ulit si Rox. Even sa US, court, child trafficking, child abuse, child endangerment, nga rin ang kaso ni Kibuloy. Same na gustong imbestigahan ni Senador Hontiveros. Sabi ni Robin Hood, yung mga testigo daw kasi sa Senado, madalas bumabaligtad ng testimony. Si Rox, lately, ang mga tinutukoy ni Robin Hood, ang mga witness ni Digong against si Lima. Kaya bumaligtad ang mga witnesses, kasi nga, tinakot sila ng amo ni Robin Hood. Dito sa kaso ni Kibuloy, mismong mga biktima ang mga witness. Ang hirap talagang turuan ang mangmang kasi mas gusto nila maging mangmang kaysa makakita ang katotohanan. Totoo yan. 3J Shop ka. Kasi, pag nagtali-talinuhan sila, wala silang kita. Kaya mas malaki kita pag nagmangmang sila. Diba? Tignan mo yung mga si 100,000. DJ Shopolot. Si Rox, I can wait for Romualdez to get even with DDS. Di papayag yun na hindi makaganti. Kawawa naman yan si Inday Sara. Baka mamaya mo masisanti siya bilang secretary ng education. Tatanggalan siya ng mga posisyon sa gobyerno at gawin na lang siyang plain VP. Yun naman ang dapat. Dapat ka ano pa yan palayasin na yung tawag dito. I-impeach. Wala namang ginagawang matino, di ba? Applicant size, shout out Ito. Rem Morales, shout out Karox. Nabiktima na po kami ng mga pinadala ng mga bata dito sa Amerika ni Piakyu. Nagbebenta po sila ng mga face mask, $15 ang isa. Naawa po kami sa bata. Ang rason ay estudyante daw sila. Pero sila pala ang mga pinadala ni Pacquiao sa Amerika kung saan-saan mo po sila makikita na nagbebenta ng mga face mask. Isang face mask, 15 po ang halaga, $15. Nagmamakaawa ang bata. Yun ang style nila. O, tiyan mo.
Alner Morales rito. Karoke, sa dami po ng mga bata na na pinadala ni Pacquiao dito sa Amerika para magbenta nung kung ano-ano, from West Coast to East Coast, makikita mo sila. Sila ang mga human trafficking ni Pacquiao. Oh. Shirley Jaser, shout out. Dapat ang sagot dyan ni Kimo, di imbestigahan muna kung may katotohanan, hindi yung tutol agad siya. Sa Amerika pa ang pinanggagalingan ng balita na yan. At dyan na sila nagreklamo sa Pinas. Humihingi na nga ng tulong sa kapwa nila senador, tapos tutol agad yang Kimo na yan. Kung walang apoy, hindi uusok. Paano nga naman magkakaroon ng katarungan ang mga naaapi? Pinaglilingkuran ng mga yan, kapwa nila politiko. Ay, buhay. Salo talaga ang pera. Bakit nauso pa yan? Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Rohan Jelly, Joral Jelly, shout out. Ryan Yumura, Nak, shout out. Pitch Rumingan, SKL Vlog, shout out sa inyo. Oh, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas. Magbigay ho kayo ng komento dito sa ating sa aking tinalakay na vlog. Maganda naman, di ba? 93,000 views ho yan. Yung tinalakay natin, baka akala nyo 2 days pa lang. Good night. God bless. Belated Merry Christmas. Ay, belated. Advance Merry Christmas. Happy New Year. Oh.